Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Hello mga bossing. Magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman tayo. Ito na naman ang Boss Dada ninyo. Another day, another Burautan session with yours truly, Boss Dada, ang pinaka-fake news. Ang pinaka-fake news at kupal sa balat ng YouTube. Kamusta naman ang ating mga buhay-buhay? Mawala yung salamin ko, naiwan ko sa sasakyan eh. Kati-kati tuloy ng mata ko. Ay, ready na ba kayong makarinig ng mga peking balita? Mula kay Boss Dada? Oo, disclaimer lang po ah. Disclaimer lang po sa lahat ng mga tagapanood natin ngayon. Ito pong channel na ito ay walang basihan. Lahat po ng ating pinag-uusapan ay katang-isip lamang. Oo, at tayo po ay hindi po tayo under oath. At lalong hindi po tayo nag-research. Tayo po ay nagkukwentuhan lamang. Bato-bato sa langit, ang tamaan, wag magalit. At ito pong channel na ito ay hindi para sa mga malalambot ang puso. Ang channel natin ay para lamang sa mga matitibay ng sikmura. Utak, puso, at ay balong-balunan, isama nyo na yung baga. O yung mga dyan, mababait, hindi po itong channel para sa inyo. Oo, yung pong mga channel na Looney Tunes, Disney Channel, tsaka yung mga St. Peter, South Cemetery, yung mga channel na yan, mga tahimik dyan, mababait ang mga content dyan. Diyan kayo manood. Dito sa channel natin, naku po, wala kayong mahihita rito, wala kayong matututunan. Oo, lahat ng maririnig nyo dito, puro kalokohan. Oo, papawang fake news lamang. Kaya wag nyo masyadong pe-personalin itong channel na ito. This channel is for entertainment purposes only. Yung mga masyadong seryoso sa buhay, baka itakbo ka sa ospital. Masyado kayo seryoso, baka takihin kayo sa puso. Hindi ba? Maraming salamat sa lahat po ng mga nagsusubscribe at sa lahat ng mga kababayan natin, Banateros Worldwide, na talaga namang walang iwanan dito sa channel. Palaki po tayo ng palaki. Marami po tayong mga nabubudol. Salamat po sa inyong pagsasubscribe. Meron po tayong mga nakikita na hindi pa po nakasubscribe. So please make sure you hit the notification bell and you subscribe to this channel para dire-diretso at masaya ang buhay natin pare-pareho. Like and share. Importante sa lahat yan. At syempre doon sa mga nagsusuper thanks, salamat kayo Mr. Chair. Napakalaking utang na loob ng channel na ito, ang inyong mga pag-share ng mga blessings ninyo, mga bossing. At naku, napakaganda ng reception ng ating huling upload. Maraming salamat sa panonood. Sana ito ring upload natin na ito ipanoorin din nyo. Dahil dito sigurado matutuwa rin naman kayo. Easy lang ang buhay. Huwag masyado seryosohin. Itong vlogger na ito ay walang silbi sa buhay. Kaya wag nyo masyadong sisiryosohin. Wala po tayong narating. Lahat ng ating pagpupunyagi, wala naman napuntahan. At wala tayong nahita sa buhay. Kaya wag kayong maniniwala sa akin ha. Basta i-like, i-share nyo lang po. Doon sa mga maniniwala sa akin, salamat sa inyo, malas nyo. Yung mga hindi maniniwala, bahala kayo sa buhay ninyo, magsumbong pa kayo sa nanay nyo. Ito na naman tayo, pasakitin na naman natin ang mga puso, balon-balunan ng lahat ng mga kawatan, magnanakaw, holdapper, sindikato, kuratong baliling. Lahat ng mga mandurukot, mambubudol, sinungaling, mga manluloko ng jowa, mga kaliwa, mga mahilig mga liwa. Lahat ng may mga kabit, kirida. Para ito sa mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Hestas, na mga kawani at mga opisyal ng gobyernong mga walang silbi sa buhay.
Kung ikaw ay isang opisyal ng pamahalaan at wala kang silbi sa buhay, huwag ka nang manood sa channel na ito, sigurado ako masasaktan ka. Pero kung ikaw ay matino, ikaw ay malinis, sigurado ako, hindi ka masasaktan sa mga sasabihin ko. Oo, sabi nga nila, bato-bato sa langit ang tamaan sa pool. Ay grabe mga bossing ang mga nangyayari sa bayan natin. Diyos ko po, si Claire Castro panay na naman ang kahol. Isa talagang inutil yan na spokesperson ng ng Malacanang. Diyos ko po, yung spokesperson na yan parang walang utak, ano? Parang tanga. Claire Castro, putang ina, abogada ko ba talaga? Ikaw ba talaga yung abogada? Matakin mo. Ang sinabi lang ni Inday Sara sa kanyang tatay, kasi yung kanyang tatay, sabi ng kanyang tatay ay, anak, kailan mo ba ako pauwiin? Mag-mayor pa ako. Oo, tsaka sabi mo kay Kitty, wag na siyang pumunta rito hanggat di pa siya abogado. So, in high spirits pa din naman po ang ating pinakamamahal na si Pangulong Rodrigo Duterte. In high spirits pa din po siya mga bossing. At talaga naman nakukuha niya pa namang magbiro-biro. Sabi ko nga sa inyo hindi ba? Ganyan ang ating Pangulo, hindi mo siya makikitaan ng pagkalungkot dahil alam niya malakas ang laban niya dito sa kaso na to at pag-uusapan natin yan unya-unya. Pero itong si Claire Castro, napakabobo talaga. Unok-nukan ng tanga. Pinaglihi yata ito sa isdang tanga. Siguro siguro pinagbubuntis ng nanay ito, siguro kinakain ng nanay sardinas. Isdang tanga kasi nagsiksikan yung isda doon sa maliit na lata. Kaya ganun, naging tanga rin itong taon to. Mantakin mo Mantakin mo ito si Claire Castro. Noong panahon, hindi pa siya spokesperson ni BBM. Putang ina, gigil na gigil kay BBM yan. Galit na galit kay BBM. Tawag nga dyan kay BBM, walang silbi. Putang ina, ngayon kinakain niya na yung tain niya. Tawag nga niya dyan, bobo yan si Bongbong Sabi nga niya, nung kinuha niya. Nung kinuha ni Bongbong Marcos si Larry Bobogadon para gawing national advisor for poverty alleviation, putang ina niyan. Wala naman nagawa, hinayupak na yan. So nung kinuha niyang poverty alleviation advisor ito si Gadon, galit na galit si Claire Castro. Sabi ni Claire Castro, bakit ganon? Ang dami-daming advisor. Hindi ba pag madaming advisor, ibig sabihin mahina ang utak? Ay! Ganon dati si Claire Castro. Pero ngayon, putang ina niyan, walang pinakamagaling na presidente sa buong mundo kundi si Bongbong. Si Bongbong lang pinakamagaling sa ulul na yan. Akala mo, pinainom ni Bongbong ng pawis ng kilikili niya Parang nagayuma si Claire Castro, putang ina niyan. Parang gusto nang gawing santo si Bongbong. Ito, sabi nung tatanga-tangang si Claire Castro. Sabi nung inutil na si Claire Castro, sabi niya, kasi si Inday Sara nga, sabi nga niya sa tatay niya, pag umuwi ka sa Pilipinas, baka maninoy ka. Baka maninoy ka. Ginanon niya. Alam mo ang pagkaka-absorb nitong engot na Yusek natin sa PCO. Sabi niya, para ang dating sa kanya, kinukumpara si Pangulong Duterte kay Ninoy. Hindi daw comparable si Pangulong Duterte kay Ninoy. May putang ina mo talaga. Napakatanga mo naman. Hindi talaga comparable si Pangulong Duterte kay Ninoy. Malayong malayo si Pangulong Duterte kay Ninoy. Kahit pagsamasamahin mo yung utak ni Ninoy, ni Pinoy, pati ni Cory, isama mo na yung utak ni Chris Aquinong natutuyot na. Hindi pa rin ubre sa utak ni Pangulo. Bobo ka ba? Magkukumpara ka kay Pangulong Duterte, yung naging Pangulo din. Abay, kung di ka ba naman tanga, Claire Castro, ikukumpara mo si Pangulong Duterte kay Ninoy, na wala naman nagawa sa Pilipinas. Pukin ang ina niya. Ano ba nagawa sa Pilipinas ng ulul na yan? Bukod sa namatay yan, tapos nagkaroon ng people power, tapos yung asawa niya ang naging presidente, lalo naghirap ang Pilipinas.
Isa rin salot yung mga yan eh. Yung mga Aquino sa Pilipinas. Yan naman ang dalawang pamilyang salot sa bayang Pilipinas. Marcos na mga magnanakaw. At saka mga Aquino na mga walang ginawa rin sa Pilipinas. Tanginan yan. Dalawang pamilya yan. Oh, dalawang pamilya, dalawang presidente na rin. Oo, pero parehas na walang silbi. Parehas na walang nagawa. Tinalo pa ng isang taga Sub-Saharan Mindanao na presidente na kinawawa lahat ng mga kriminal addict at saka lahat ng mga kawatan sa bayan. So sabi niya, hindi daw comparable si Ninoy. Dahil daw si Ninoy wala naman daw crime against humanity kung di ba naman bobo eh. Kaabuga-abogado mong tao, Claire Castro, judgmental ka kung di ka ba naman tanga. Presumption of innocence. Naiintindihan mo ba yun bilang isang abogaga? Dapat ikaw mismo yung nakakaintindi that a person is innocent until proven otherwise. Hindi porket ikaw ay inakusahan, ikaw ay may kasalanan na tanga. Alam mo yan bilang isang abogado. Wala ka yata natutunan nung nag-aral ka, inayupak ka. Dahil lamang sa pangarap mo, sa taas ng lipad mo ngayon dahil wala nang tanga na makuha ang gobyerno, kaya kinuha ka na. Mantakin mo, puro tanga kinukuha niyan, tapos proud na proud ka na nagtatrabaho ka sa kanila ngayon. Anong tawag sa'yo? Di mas tanga. Yan lang naman ang qualifications ng gobyerno sa pagkuha ng mga kawani nila eh. Kailangan tanga ka. Tanga in a sense na kahit wala namang ginagawa yung administrasyon, pinababango mo. Kaya ano na ba nagawa ni Bongbong Marcos sa loob ng 3 taon? 3 taon na, putang ina, sona pa lang ang nagawa niyan. Puro pangako, wala pang natapos ang hinayupak na yan. Pag tinanong mo nga kung ano mga pinangako niya, nakalimutan na rin niya eh. Talagang birds with the same feather flock together. Oo, bagay na bagay talaga si Claire kay BBM. Mahina ang wavelength. Pantay na pantay. Pero ito kasi yan. Kaya sinabi ni VP Sara na gano'n, kasi nga sa sobrang dami ng kalaban ni Pangulong Duterte, sino ba mga kalaban ni Pangulo? Adik, kriminal, korap, mga sindikato, komunista. Yan ang kalaban niya. Sa dami ng kalaban niya, baka pag uwi niya ng airport, patayin siya doon. Hindi alam kung sinong papatay sa kanya sa mga yun. Pero sigurado ko yung head ng sindikato, yan ang talagang gagawin. Putang ina, tumatanda na to. Ang hirap kalabanin. Ipinatapon mo na sa ibang bansa, puta nakauwi pa. Burahin na yan sa history ng Pilipinas. Baka ganun ang gawin dyan. Pero sabi ko sa inyo, kahit mapatay niyo yan, huli na ang lahat. Huli na ang lahat dahil sa kabubuhan ninyo, dahil sa katangahan na itong mga nagtrabaho para ipatapon siya sa ibang bansa. Nakikita ngayon ng buong mundo kung gaano kabulok ang Pilipinas, gaano kabobo ang mga nasa Pilipinas. Ang mga sekretary sa gobyerno ay mga walang mga pinaglihi yata sa munggo. Kaya ganyan. So yun ang sinasabi. Si Bahama Ninoy, it means the act. Yung act of what happened to Ninoy. Yung pinatay si Ninoy. Hanggang ngayon. Tayo na dalawang presidente, Aquino na, hanggang ngayon di pa nalalaman sino pumatay talaga kay Ninoy. Tapos yung pinagbibintangan nila na pumatay kay Ninoy, putay na kakampi na nila ngayon. Mga tulongges. Mga inutil. Ano pa sinabi ni Claire Tanga? Sabi pa ni Claire Tanga, hindi naman daw mga Duterte ang nagpanalo kay Bongbong, kundi ang mga tao. Totoo naman. Ay naman, masyado kayo eh. Totoo naman na mga tao ang nagpanalo kay Bongbong. Tanginan yan. Sinong boboto dyan kay Bongbong? Mga aso? Hindi naman mga tao naman ang bumoto. Just totoo naman. Pero kailangan, Claire, maintindihan mo, ipasok mo dyan sa tatanga-tanga mo utak. Yung sa utak mong gakulangot na huwag ka masyadong magkikilos, baka dumikit yan sa sentido mo. Hindi na mawala yung utak mo dyan. Engot ka. Si Bongbong Marcos, kung nakalimutan mo, nilampaso yan
Nilampaso yan ni Leni Robredo. Si Leni Robredo, putang ina niyan, ang only qualification ni Leni Robredo, alam mo kung ano, namatayan ng asawa. Pukin ang ina sa sobrang ayaw sa inyo ng tao. Sa sobrang magnanakaw ng pamilya nyo, ayaw sa inyo ng tao, mantakin mo mas ibinoto pa ng taong bayan yung housewife na walang alam kesa sa'yo na naging gobernador ka, congressman, senador. Di ba? Hindi nyo nagigets yun? Tinalo, nilampaso ni Leni Robredo si Bongbong. Nag-iiyak nga yan, nagsumbong sa atin niya, dinaya ako. O tapos hindi ba 6 na taon na inilaban mo yung kaso mo dyan sa PET, Presidential Electoral Tribunal? O anong ginawa ng PET? Hindi ba after 6 years, ano nangyari? O hindi ba talo ka talaga? Tinalo ka ng isang housewife na byuda. Puta, itong masaklap. Take 2 pa yata sa bar. Take 2 pa yata sa bar, housewife na. Wala pang alam sa batas, wala pang alam sa gobyerno. Putang ina, tinalo ka pa. Ikaw ang tagal-tagal na ng pamilya nyo sa politika. Pucha yan, puro basang-basa na yung kilik-hili mo kakamiting di avance. Noong 2016, tinalo ka lang ng isang babae, kupal ka. Tapos sasabihin mo ngayon na nanalo ka, nakuha mo yung 30 million, 31 million na boto mo. Dahil sa sarili mo, ulul. Anong meron ka? Hindi nga nakita ng tao yun sa'yo eh. Noong panahon nung nanalo si Pangulong Duterte at si Leni Robredo eh. Mas pinili nila si Leni Robredo sa'yo kahit ikinakampanya ka pa ni Duterte. Kinampanya ka ni Pangulong Duterte nun eh. Di ba? 2 vice president niya. Ang vice president niya, ikaw at saka si Cayetano. Di ba? Dahil nga feeling niya, alay niya yung pamilya nyo. Hindi ka ba naman kupal? Hindi ka nga nanalo kay Robredo eh. Tapos sasabihin mo na nakuha mo yung 31 million dahil magaling ka. Pukin ang ina, paano ka naging magaling? Hindi ka nga umaati ng debate. Tatanga-tanga ka nga sa interview. Paanong mananalo ka kung hindi dahil kay Inday Sara? Tsaka sinabi na yan ng kapatid mo, super ate. Siya nga daw may pinakamalaking sugal sa pagkandidato mo bilang Pangulo. Siya daw yung pinakamalaking ambag. Bakit? Kasi nga, putang ina niya, nakumbinsi niya itong si Inday Sara na tumakbo bilang vice presidente mo. Nagmamakaawa kayo nun sa Davao. Ilang beses kayong pumunta ron. Nagmamakaawa kayo na kunin kang vice president. Vice president pa rin ang tatakbuhan mo eh. Kundi ka ba naman bobo? Vice President pa rin ang tatakbuhan niya ni Bongbong. Pero anong ginawa ni Inday? Tatakbo si Inday ng mayor. Kaya nag-advance yan to president. Si Bongbong, taas lahat ng ginawa niya. Dinilaan niya. Lahat ng kasu-kasuan ng mga Duterte. Para lang tumakbo to bilang vice presidente. Kasi nga hindi siya mananalo kay Leni Robredo. Nilampaso na siya ni Leni Robredo noong 2016. Pretty sure ilalampaso ulit siya ng 2022. Kaya putang ina, sa lahat ng abot ng kanilang makakaya, lahat ipinangako nila. Kahit ang langit at lupa ipinangako nila. Para lang makuha nila si VP Sara at manalo bilang maging vice president nila para mahila sila pataas. Tinanin nyo sinong isinisigaw. Noong kampanya, puro Inday Sara. Kita mo lahat ang bait kay Inday Sara. Kaya ikaw, Claire Castro, tatanga-tanga ka. Totoo na ibinoto ng taong bayan si Bongbong, pero kung titingnan mo, kung di ka ba naman tanga, kung ikaw may utak ka talaga, si Inday Sara mas malaki ang boto kay Bongbong. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, lahat ng bumoto kay Bongbong, bumoto kay Inday Sara. Pero may mga bumoto kay Inday Sara, kulang-kulang 1 milyon, hindi binoto si Bongbong. Ganon ka walang kwenta yung presidente mo. Walang debating inatinan. Oo, walang debating inatinan yung kumag na yan. Oo, lahat tinanggihan yan. Ganong kahina yung tukmol na yan. Tapos ngayon, kung ipagmalaki mo, samantalang dati binababoy mo, loka-loka ka. Ayan lang ang masasabi natin dyan sa hinayupak na si Claire Castro na yan. Claire Castro, tigil mo na yan ng lahat ng ano. Mas mabuti, ako sa akin lang, Claire,
Ang trabaho mo talaga dyan is maghanap ka ng mga magagandang ginawa ni Bongbong sa Pilipinas at yun ang ipagmamalaki mo. Oo, hindi ka binabayaran ng buwis ng taong bayan para maging abogado ni Bongbong. Okay, binayaran ka ng buwis ng taong bayan para at least iparating mo sa amin ano na bang magagandang ginawa ng amo mong walang silbi. Eh mas marami ka pang beses na nakikita, mas marami ka pang beses na kakausap ng Malacanang press corps, ayaw ka na nga nilang kausap eh. Sa totoo lang, nakikita nila na wala ang silbi talaga, kaya lang ikaw ang nilagay dyan eh. Oh, so mas madami ka pang beses na natatagpuan kaysa kay Bongbong. Ano ba ginagawa ni Bongbong sa Pilipinas ngayon? Ano yan, paikot-ikot? Pinaglibas siya sa trumpo? Tayo na yun, may nagagawa ba yan? Kung may nagagawa yan, bigyan mo kami ng update kung ano yung mga ginagawa niyan. Claire, hindi yung puro banat ka sa mga Duterte. Lahat na lang ng interview ng mga Duterte, may sagot ka. Putang ina, si Christopher Min ka ba? Pakachismosa mo. Oh, sabi ko nga sa inyo, mga bossing, hindi ba? Oh, kaya ayan, nakita nyo naman ang ganda-ganda ng ating VP Sara. O, hindi ba? Ayan, sabi ni VP Sara, vote straight, Duterte. Sabi ni VP Sara, pakinggan nyo maigi. Doon sa mga kababayan natin na gustong-gusto at gigil na gigil sa administrasyon na to, hindi ko kayo hinihikayat na bumaliktad, tumalikod sa gobyerno. Oo, para patalsikin ang gobyerno. Hindi, mas gusto ko matapos niya. Yung 3 taon pa, baka ewan ko kung matatapos niya, baka isang tulog na lang yan eh. Baka bangungutin na yan sa sobrang, ewan ko kung anong ginagawa sa buhay niya, baka sobrang petex niyan, hindi na magising yan. Tulog na lang yata ng tulog yan eh. So in order for us to bring the balance back to the Senate and to the Philippine government, kailangan pakinggan natin yung sasabihin dito ni VP Sara, ha? Makinig kayong maigi at pag hindi kayo nakinig, lagot kayo sa akin. Hindi, pakinggan yung mabuti itong sasabihin niya. Importante itong sasabihin niya dahil ito ang magbabalik ng balanse sa Bayang Pilipinas. Magbabalik to ng balance kasi ngayon monopolized talaga eh. Hawak nila Congress, Senate, pati yata Supreme Court. Hawak nila, hindi ko alam ha. Pero sabi ko nga sa inyo, fake news ako. Huwag kayong maniniwala sa akin. Lahat ng sasabihin ko rito, walang katotohanan. Pero ipapalabas ko pa rin ha, para at least meron kayong mapakinggan. Pero again, disclaimer, huwag kayong makikinig sa akin. Wala akong silbing tao. Wala akong narating sa buhay. Lahat ng pinagsasabi ko, katang isip lamang. Walang katotohanan dito. Lahat ng sinasabi ko ay puro kapikian. Tandaan nyo maigi yan ha. So pakinggan ninyo itong sinasabi ni VP Sara at sana ay sumaksak sa inyong mga puso at isip at maintindihan nyo kung bakit crucial ito. Pag nanalo itong 10 senador ng Duterte senators, yung Duterte, pag nanalo yan mga bossing, naku po, meron pa tayo mga ibang alyado nasa Senado. Pag nanalo yan, may pag-asa ang ating VP Sara maging presidente sa 2028. Lahat ng galit nyo, lalong-lalo na yung mga taga Mindanao, yung mga kaibigan natin, kapatid nating mga Muslim, kapatid natin dyan sa Mindanao na mga Kristiyano at mga Katoliko, parang awa nyo na, minamaliit kayo ng mga kupal dito sa Luzon. Sabi ko nga, boy, boss natin, wag mong pag-away-awayin yung Luzon, Visayas, Mindanao. Paano hindi pag-away-awayin? Putang ina, yung tagapagtanggol ni Bongbong na si Gaydar yan. Yung nakainom ng domat na panis. Mahilig yata mahilig yatang chumup-chup ng hindi patuli. Sinasabi na sub-Sahara ng Mindanao. Ganyan ang tingin sa inyo ng mga yan. Ganto kalito, yung mga elitista na yan, nakala mo naman kung sino. Ganto lang tingin sa inyo niya, kakapiraso kayo. Kaya maghiganti kayo mga taga Mindanao, iboto ninyo solid yung 10 kandidato ni Pangulong Duterte. Sigurado ako na makakabawi tayo sa mga hinayupak na yan. Dahil pa naman persona non grata nung bakling na yun. Wala yung magtuloy-tuloy yan. Pakinggan natin sasabihin ni VP Sara, pag hindi nyo pinakinggan to, yari kayo. Ng taong bayan at alam na ng buong bansa na kailangan nila baguhin ang muka ng ating gobyerno at alam nila na kailangan nilang iboto 10 doon sa mga
kandidato na yon. Unang-una, yung mga kandidato ng PDP, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Attorney Hinlo, Attorney Bondok, Philip Salvador, and meron tayong apat na guest candidate, si Attorney Vic Rodriguez, si Congressman Rodante Marcoleta, si Pastor Apollo Kibuloy, and si Dr. Richard Mata. Ayan na, Pastor Apollo Kibuloy, number 53 sa balota. Number 53, Pastor Kibuloy. Ayan na, si Pastor Kibuloy Number 53 sa balota, nakatabon pala. Oh, ayan na, papakita ko sa inyo. Ito na, si Pastor Apollo Kibuloy. Ayan, number 53 sa balota. Oh, ayan na. Oh, baka hindi nyo pa nakikita Oh, iboto nyo yan. Pag di nyo binoto yan, bahala kayo. Mamalasing kayo sa buhay. Si Pastor Apollo Kibuloy, meron na yung maraming resibo Zero corruption. Napaganda niya ng KOJC definitely. Kayang-kaya niyang gawin sa Pilipinas. Service excellence. Kailangan natin yan sa Pilipinas. Kailangan natin si Pastor Apollo Kibuloy para mabantayan natin yung pera ng gobyerno. Alam natin kung saan napupunta. Sabi nga ni Pastor Apollo Kibuloy, huli namin siya nakausap. Pastor, paano yan? Pagka meron kang 70 na panukala, anong gagawin mo ron? Halimbawa, yung 70, kasi dali kang sirain hindi ka naman presidente. Kahit naman gumawa ka ng 17 panukala, depende pa rin yan sa mga kasamahan mo sa Senado kung sasamahan ka nila doon sa mga panukala mo. Kung walang silbi sa kanila yung panukala mo, ilalaglag nila yan. Ibibinbin lang nila yan. Alam mo, sabi niya, pagka ganun, halimbawa, nag-propose ako ng bill, umayaw yung mga kasamahan ko. Magpi-privilege speech ako at i-expose ko lahat ng kasamahan kong umayaw dito sa dito sa bill ko. Halimbawa, yung bill para sa mga mahihirap na mga Pilipino, tinanggihan nila. O sasabihin ko sa mga Pilipino, araw-araw, bawat meron akong bill na hindi nila susundin at hindi nila ipapasa, para naman sa bayan ito, ay i-expose ko sila kahit kasama ko pa yan, kahit kaibigan ko pa yan, kahit sino pa yan. Basta ang interes ng taong bayan ang importante rito. Pag ako nakapasok sa Senado, wala akong partido. Basta para sa taong bayan, gagawin ko. Ngayon, kung makalaban ko yung mga kasama ko, wala akong pakialam. Basta ipaglalaban ko yung para sa Pilipino. Ganon si Pastor Kibuloy. So, i-expose daw niya. Halimbawa, ito, nanalo to, si ganito. Halimbawa, si Cayetano. Yan, si Cayetano. Pinropose ko itong ganitong bill. Napakaganda naman yan. Ayaw niya. Bakit? Basta lang, ayaw niya. Hindi ba? Mali yan. Gaganunin daw niya. I-expose niya lahat ng mga senador na na magmamalabis sa kanilang kapangyarihan. Diretso natin. Yung sinasabi ni ng ating pinakamamahal na si VP Sara. So, siguro ang dahilan kung bakit inalis or ginawan ng extraordinary rendition ang dating Pangulo dahil mukhang magba-block voting ang buong Pilipinas sa 10 senador. Yun. So anong ibig sabihin nun mga bossing? Sinabi ni VP Sara na kaya ipinatalsik si Pangulong Duterte dahil sobrang lakas na ng PDP laban. Yung Duterte talagang malakas na. Pinatapon si Duterte para hindi na makapangampanya. Yung problema, pucha yan. Yun ang pagkakamali nila. Sana pinatay na lang nila. Para talagang finish na. Hindi. Buhay pa. Ipinatapon nila doon. Diyos ko po. Lalo nagalit ang mga tao. Kaliwat kanan. Demonstrasyon dito, dyan, kahit saan. Alam nyo ba, dami-daming tao. May nakita pa akong video sa may Australia. Diyan sa Canada, diyan sa may The Hague, Luzon, Visayas, Mindanao, kahapon, nagsama-sama talaga naman, unity. Yan ang totoong unity, sabi ko. Si PRRD lang pala talaga ang makakapag-unite sa mga Pilipino. Pero alam nyo mga bossing, yung mga tanso, wala na talaga pag-asa yan. Utangin na ng mga tanso na yun, wala na talaga, parang mga tostado ng mga utak niyan. Ayan na nga, speaking of pinatapon, si Pangulong Duterte sinasabi dito ni VP Sara pinatapon nila si Pangulong Duterte dahil ang lakas na itong mga kandidato natin and mas malalo tayong merong rason para iboto itong 10 kandidato natin dahil pag napumasok yung kanilang alyansa ng mga kawatan,
mas lalong lalakas sila, mas lalong kung tinan mo hindi pa sila ganun kalakas ngayon. 3 taon pa lang sila sa panunungkulan. May mga Duterte supporters pa, may mga Duterte allies pa dyan sa Senado, pero nangyari ito sa bayang Pilipinas. Imagine ninyo, kung makaupo ang 12 niyang mga aso. Madadagdagan yung 12 pa na nandiyan dyan sa Senado. O wala na, kanya na Congress, Speaker of the House pa yung pisa niya, kanya pa Senado, baka maging Senate President pa yung kapatid niya. Utangin na, sila na may-ari ng Pilipinas. Kapag kaganyan, wala na mangyayari sa bayan natin. Pakinggan natin itong napakagandang mga mensahe may ikli lang ni VP Sara doon sa kanyang pinick up doon sa kanyang napakagandang speech diyan sa The Hague. Grabe, hindi talaga natin in-expect. Sobrang dami na nagpunta diyan. Ang lalayo pa pala ng biyahe niya, 19 hours, 14 hours. Pero nagpunta sila diyan at alam nyo ba, natuwan-tuwa daw ang Rotterdam. Dahil nga dyan sa The Hague, mga bossing, napuno daw ng mga Pilipino yung mga hotel dyan. Dati daw hindi nangyayari yan. So record na naman. At may record na naman tayo bago tayong record na gagawin May bago tayong record na gagawin sa birthday ni Pangulong Duterte. Hindi na yata ako pupunta sa sa Japan, sa Thailand na tayo magkikita-kita. Yung mga taga-Thailand. Pag natuloy, kita-kita tayo dyan sa birthday ni Pangulong Duterte. Pero may gaganapin na napakalaki, i-breakdown nila yung world record. Pinakamalaking celebration sa buong mundo ng isang leader. I-breakdown natin yung world record. Or magsiset tayo ng world record. Because birthday na ni Pangulong Duterte sa 28. Kaya kailangan talaga mag-participate tayong lahat dyan, mga bossing. So, umabsent na kayo mag-leave na kayo ngayon pa lang. Balita ko talagang marami ang pupunta dyan. And malay mo naman, may magandang mangyari. Meron akong alam, pero di ko sasabihin. Saka ko na lang sasabihin yung alam ko kapag nangyari na. Pero doon muna tayo, focus muna tayo sa happy birthday ni Pangulong Duterte. So ito, pakinggan ninyo yung huling pag-uusap ni Pangulong Duterte at Inday Sara at magkukwento si VP Sara dito. Napakaganda nitong kwento na to. Medyo mababawasan yung ating pag-alala kay Pangulong Duterte kasi medyo mukhang nagiging okay siya. At kailangan niyang maging malakas kasi nga marami pa siyang i-expose sa ICC. At gagawin niya dyan sa ICC, palulubugin niya yung ICC. Palulubugin niya yung ICC. Ang China, ang US, ang Russia gusto nang gumuho yung ICC na yan. Dahil mapang-abuso daw yan at masyadong mapolitika. Partisan at bias daw yan. Kaya dito sa pag-upo ni Pangulong Duterte rito, saksi ang buong mundo. Our President Rodrigo Roa Duterte will make another history. Pakinggan natin si VP Sara. Sinasabi niya lagi, alam niya na mali ang ginawa, and at to the very minute na tinulak siya paakyat ng eroplano. Mali ang ginawa. Ito ang paniniwala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng nangyaring pag-aresto sa kanya noong March 11 pagdating galing Hong Kong. Nauna nang ipinaliwanag ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte na hindi tama ang naging pag-aresto sa dating Pangulo. Ipinaliwanag ni VP Sara na alinsunod sa patakaran ng International Criminal Court. Dapat ay dinala muna ang former president sa local court matapos itong arestuhin. At ito aniya ang paulit-ulit na Ulit-ulit natin sinasabi yan paulit-ulit natin sinasabi yan, mga bossing, yung issue na yan na kailangan dinala siya sa local court na alam naman natin hindi ginawa dahil nga minadali. Finast track, sabi nga ng mga banyaga, kinidnap state-sponsored kidnapping, yun nga ang tawag nila Diyos ko po. Again, huwag kayo maniwala sa akin wala naman akong kwentang tao. Ako ay nagsasalita lang dito for entertainment purposes. Wala pong katuturan lahat ng sinasabi ko at lahat ng sinasabi ko ipeke. Hindi po totoo ito, huwag kayo maniniwala basta narinig nyo lang ito. Pagkatapos, itulog nyo na lang yan.
Pinupunto ni FPRRD bago siya isinakay sa eroplano at dinala sa The Hague, the Netherlands. Again mga bossing ha, ito yung dapat nyong maintindihan dito sa kaso ni Pangulong Duterte ha. Alam nyo ba kung ano yung kinakaso sa kanya? Alam nyo ba kung ano yung kinakaso sa kanya? Sabi dito ng mga fake news. Fake news ha? Oo, talagang fake news. Yung 30,000 extrajudicial killings, EJK. 30,000, ang dami. Putangin na lahat ng media yan ang pinapalabas. Kahit nga yung mga yung mga nasa gobyerno, mga hearing, yan yung pinalalabas. Mga makakaliwa, yan din ang pinalalabas. 30,000. Putangin na yan. Pagdating doon sa The Hague, 43,000 lang pala. Tapos bubudulin pa tayo ng mga walang hiya. Mantakin mo merong 30,000 na pinatay si Pangulong Duterte sa war on drugs. Pero nakikita natin na mga kasama nila, may mga dalang picture. Putangin na, wala pang 10. Wala pang 20, hindi sila makabuo na kahit 100. Sabi ko nga sa 30,000 na pinatay ni Pangulong Duterte, at least man lang kahit yung 15,000. Yung pangalan ng 15,000 o kaya yung pamilya ng 15,000, mailabas nyo man lang, mag-rally man lang kayo sa rotonda. Oo, yung 15,000, pakita nyo naman. Putang ina, mantakin mo, hindi sila makabuo kahit ng isang boy band. Wala pang 20 yung pinapakita nila. Tangina, sa sobrang peke noong balita ng extrajudicial killings, kumukuha pa sila ng mga picture ng mga puta buhay pa. Yung isa nga, hindi pa namamatay, nasa ibang bansa, nagtatrabaho, putya na doon yung picture niya. Yung isa namatay sa ibang lugar. Namatay yung isa nung 1 taon lang. Buti nakita nung kapitbahay kaya binisto. Sabi ko, putangin na puro kapikian eh. Oh, ang base ng pagkaso kay Pangulong Duterte puros kapikian. Putangin na niyan. Hindi niyo maipagtatanggol yung 43 na 43, putangin na 30 mil yung sinasabi niyong pinatay niya. Putangin na, nasa ng hustisya diyan. Ganggaling niyo talaga sa dagdag bawas. No, parang yung nahuling droga diyan sa Alitagtag, 2 tonelada daw. Putang ina niyan, naging 800 kilos na lang. Ang hilig nyo sa ganyan. Puros kayo mga sinungaling. Mamaya papakita ko sa inyo isang fake news ha. Pero dito muna tayo. Alam nyo kung anong kaso ni Pastor tuloy ni Pangulong Duterte? 43 murders ng allegedly drug traffickers and criminals. So kailan pa naging bawal pumatay ng kriminal? Lalong-lalo na kung ikaw ay alagad ng batas. Kung ikaw hindi ka alagad ng batas, vigilante, bawal yun. Pero kung ikaw ay alagad ng batas, putangin na, dapat lang talaga patayin mo kriminal. So crime against humanity daw, tangina niyan. Alam nyo ba, co-conspirator lang siya. Ibig sabihin, hindi siya talaga yung direktang may kasalanan doon sa mga namatay na yun. Co-conspirator, ibig sabihin, parang lumalabas, sangkot lang siya, isinasangkot siya. Yung trabaho, yung gawa ng mga pumatay doon sa mga tao na yun, parang kalaunan, siya yung nagiging dulo. Parang mastermind o isa sa mga mastermind, pwedeng ganun. Parang kay kay Bantag. Di ba ganyan-ganyan ang ginawa nila kay Bantag? Wala silang ebidensya kay Bantag. Anong ginagawa nila? Pucha, yung mga inmate, tinuturo siya, naniwala naman sila. Ni walang text, walang CCTV camera na magsasama kay Bantag doon sa pagpatay kay Percy Lapid. Pero sinasabi na si Percy, bakit? Kasi nga, yung bumaril mismo kay Percy, sinasabi na ang mastermind ito, yung taga BJMP din, ito daw ang mastermind. Yung taga BJMP na yun, ang boss niya si Bantag. Kaya nila itinuro kay Bantag. Ang tinuturo ng mga sundalo, ng mga pumatay, yung isang tao na namatay na rin ngayon, tapos ginawa ng mga kupal ng mga nag-imbestiga, amo niyan si Bantag. Tinira ni Percy si Bantag. Mastermind niyan si Bantag. Ganon ka tolongges. Tapos sinong target nila? Nung manhunt dyan sa kaso nung kay Percy Lapid, bantakin mo hindi naman si Bantag yung pumatay. Pero si Bantag yung tinatarget nila. Ganyan din sa kaso ni Digamo. Hindi yung mga yung mga tawag din bumarel kay Governor Digamo, di umano. Nung nahuli, sinasabi si Tebes yung amo nila. Pero after a while, nag-retract silang 10 suspect ang nagsabi na hindi totoo yung sinasabi na hindi nila mastermind si Tebes. Hindi ba?
O ngayon, sino tinatarget nila? Si Teves. O nandoon sa Timor-Leste, nagmukha silang tanga, hindi na napauwi. Eh, paano? Doon sa Timor-Leste, gumagana ang rule of law. Gumagana ang proseso. Considering na mas mayaman pa tayo, mas malaking bansa yata tayo dyan. Mas maunlad tayo, pero parang lumalabas, mas sumusunod pa sila sa batas. Di katulad dito. Tangan ang iyabang natin, kala mo first world country na tayo, makaasta tayo. Noon na natin mga ganitong issue, hirap-hirap ng buhay dito sa Pilipinas. So, co-conspirator lang si Pangulong Duterte. Crime against humanity ang kaso niya. 43 yung namatay. O, bilangin nyo, ilan ang namatay? Sa Mamasapano, ilang pulis ang namatay sa Mamasapano? 44. Sa 44, tama? O, hindi lang 44 yung namatay. May namatay din sa kabilang kampo. Ilan ang namatay doon? O, sabihin na natin yung SAP 44. 44 is greater than 43 and 44 lives yun sa loob lang ng isang araw. How come it's not crime against humanity? Eh yung kay Pangulong Duterte, 43 ha? 43, mga bossing. In a span of what? 9 years? Or 8 years? O i-divide mo, 43 divided by 8. Lalabas 5. So 5 deaths per year. 5 namatay sa isang taon, ganun yung ratio. Samantalang dyan sa Mamasapano, 44 yung namatay na pulis dahil sa maling utos ng mga kupal na mga nasa gobyerno noon. Oh, bakit hindi naging crime against humanity yun? Di ba dapat sinusumbong din natin sa ICC yun? Oh, isa pa, yung dyan sa may Maguindanao Massacre. Yung may mga inilibing na mga buhay na mga na mga media. Ilan yun? 50 mahigit, 57 yata yun eh. 57 inilibing sa loob lang na isang araw. Oh, bakit yun? Hindi naging crime against humanity. Hindi pa mga kriminal yun. Hindi pa kriminal yun. Hindi pa kriminal yung sa 44. Mga pulis pa yun. Oh, eh bakit hindi naging crime against humanity? Mantakin mo sa isang taon. Yung namatay doon sa 2 instance na yun, wala pa doon sa namatay kay Pangulong Duterte sa loob ng 8 taon. Kay Pangulong Duterte, ratio 5 lang eh. 5 deaths. Tapos itong mga namatay na to, allegedly, drug lord, criminal pa tong mga to. Tapos ngayon, si Pangulong Duterte nasa ICC nakakulong dahil sa mga kaso na yun. Putang ina niya, nasa ng hustisya? Diba? Kalokohan talaga eh. O, kalokohan talaga. Sabi ko nga sa iyo, kung crime against humanity, mas kriminal pa yung ginawa nila. Mantakin mo, pinakidnap nila dating presidente. Pinadala sa ibang bansa. Diba? Gamit ang pera ng taong bayan. Ni wala pang red notice, nakikipag-coordinate pa lang yung yung ICC sa Interpol. In-inform pa lang tayo ng Interpol, isinuko na natin kagad. Saan ka naman? Pucha, yun ang crime against sovereignty. Yung ating soberanya. Oo, yung sovereignty natin. Yan ang krimen sa ating sovereignty. Galit na galit tayo sa Chinese spy. May Chinese spy naglalagay ng CCTV sa nyug. Tapos meron pa Chinese spy. O tsaka kinukuha yung ng lupa natin. Yung pala parang Waze lang yun. Tsaka Google yung Google Maps. Tapos daw yung mga nakapasok na yung spy dito, yung mga pogo. Nakapasok na yung mga spy, gumaganoon pa sa South China Sea, bla bla bla. Gumaganoon pa sila, di ba? Tapos pumayag naman sila na mag-operate dito sa bansa ang Ibanyaga ni hindi natin kinikilala. Ipinamigay natin isang pag-aari ng Pilipinas, isang residente ng Pilipinas na eligible sa batas dito sa Pilipinas, ipinamigay nila doon. Anong tawag doon? Hindi ba pagtataksil yun? Ilang beses niya sinabi na I want to be tried in a Filipino court before a Filipino judge and a Filipino prosecutor because he knew that number one, wala talagang basihan yung kaso. Nananatili naman ang paninindigan ng gobyerno na may basihan sa batas at nasunod ang tamang proseso sa pag-aresto sa dating Pangulo. Sa kabila ng mga ito, ipinauubaya na ni VP Duterte ang investigasyon sa ICC at ito na aniya ang magsasabi kung ang mga isinampang kaso laban sa dating Pangulo ay may katotohanan.
Kaya minsan naisip ko, naging kaso lang ba ito dahil sinusulat sa media na thousands ang namatay? I do not even understand paano naging crimes against humanity ang 43 counts of murder na ngayon ay lumalabas. Hindi naman ata totoo lahat yung mga witnesses at yung mga complainants. But that is a thing for the courts and the lawyers to discuss inside. Samantala sa nalalapit na pagdiriwang ng ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Duterte sa darating na March 28, nagpaabot ito ng kondisyon sa kanyang mga anak na planong bumisita sa kanya sa loob ng detention facility. Sabihan mo si Paulo na okay lang ako. At huwag siyang pumunta dito hanggang hindi matapos ang eleksyon at maging congressman siya ng 1st District ng Davao City. At sabi niya, sabihin mo kay Baste, hindi siya pwedeng pumunta dito hanggang hindi matapos at ma-elect siyang Vice Mayor ng Davao City. Sabihin mo kay Kitty, hindi siya pwede bumisita dito hanggang hindi siya abogado. Technically, ayaw sila papuntahin doon ni PRD. Anak na tinapay ito si Duterte talaga, oh. Alam mo yun, pagtatabuyan ka pa eh. Pero gusto naman umuwi. Oh, di ba? Pero yun nga, isa tong maganda tong mensahe ni Pangulong Duterte. Mensahe niyan sa mga taga Davao na do not give up Davao. The government might have given him up sa mga banyaga. Don't worry, I can manage. Kayo diyan sa Davao, huwag nyong ibibigay ang Davao sa ibang tao dahil pag nangyari yan, putang inayari kayo. Kung anong nangyari sa buong Pilipinas ngayon, sigurado ako mangyayari dyan sa Davao. Yung Davao na dating napakaganda, pag napunta yan sa ibang mga mayor, patay kayo. Yari talaga kayo. Maniwala kayo, ubos ang kaban ninyo. Mantakin mo walang utang ang Davao, ha. Ubos ang kaban ninyo, sigurado ko lahat ng tao dyan magiging mga adik. Kaya wag nyong ibigay. Ipinamigay na nga ako sa ibang lahi, wag nyong ipamigay ang Pilipinas, lalong-lalo na ang Davao sa mga Nograles. At syempre, lalong-lalo na ang Pilipinas, wag nyong ipamigay sa mga senador na mga wala naman nagawa at mga puros mga balimbing. Mga balimbing at mga sindikato, ha? Sabi niya, kaya iboto nyo Duterte, yung 10 mga kandidato natin, ha? Yung 10 kandidato natin, eto sila eh. Eto sila, yung PDP. Ayan, ha? Ayan, yung PDP, yan lang iboto nyo, ha? Ayan, kasama nyo na si Richard Mata dyan. Ayan po ang iboto ninyo. Wag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Huwag niyong ibigay ang bayang Pilipinas sa mga walang kwentang mga politiko. Dagpa ni VP Sara na kahit nasa The Hague si FPRRD ay iniisip pa rin nito ang kanyang mga anak na kailangang magtrabaho at mag-aral. Sa ngayon ay nasa maayos pa rin kalagayan ang kanyang ama sa loob ng detention center. Jed Neresina. Palakpakan natin mga bossing. So at least maganda, pero hindi ibig sabihin nito hihinto na tayo, ha. Hindi ibig sabihin nito hihinto tayo. Sa mahinahong paraan, ipagpapatuloy pa rin natin yung ating pagkilos at pagpapakita sa ICC that PRRD is not the monster that this government wants to portray him to be. Hindi siya berdugo, hindi siya monster. Hindi siya lumabag sa karapatang pangtao. Ginampanan niya yung kanyang tungkulin bilang isang ama ng bayan natin. Inayos niya ang bayang Pilipinas. Normal na mayroon siyang makakalaban. When you wage a war, mayroon talagang mamamatay. Besides, nung siya'y nangangampanya pa lang, ipinangako niya na yan that a lot
will die. A lot of people will die. You will not like my style of government because it's gonna be bloody. Binoto pa rin siya ng 16 million. Actually, 20 plus million daw yan. Dinugas pa eh. Binoto pa rin siya ng majority ng mga Pilipino. Landslide po nanalo si Pangulong Duterte even if pinapangako niya yan. Why? Kasi kailangan ng Pilipinas talaga ng kamay na bakal. Kailangan ng Pilipinas ng mga matitigas na lider. O ano nangyari sa bayang Pilipinas? For 6 years, ang sarap. Nasa atin ang kalsada. Lakad dito, madaling araw, anong oras, cellphone ngayon. Ibinalik na naman nila sa mga kriminal yung kalsada. Daming adik, putay na. Nagkalat sa social media. Yung nandiyan dyan sa tapat yung police station tapos nagkatakip lang ng sako, bumabatak na yung mga adik. Ang daming vlogger na mga adik ngayon. Ang ina, hindi kayo nahihiya, hindi kayo naaawa sa Pilipinas. Ganyan ang kinahihinatnan natin. So dahil sa mga ginawa ni Pangulong Duterte, ito ang naging kapalit. Pero wag kayong mag-alala. Sinakripisyo ni Pangulong Duterte yung kanyang buhay, yung kanyang sarili. Gusto niya hanggang huling sandali ibibigay ko sa bayang Pilipinas. Kung sa pagpunta ko rito sa Dahig, ma-expose ko ang ICC. At putang ina, manalo man lang tayo sa mga makakaliwa. Dahil yung ICC na yan, halos pinagtatakbo yan ng mga komunista eh. O manalo man lang tayo dyan. Napakalaking panalo nun para sa bayang Pilipinas. Lalong-lalo na yung makita ng buong mundo, marinig ng buong mundo that this handful of people sa Pilipinas na mga nasa gobyerno nagmalabis sa kapangyarihan, isang 80-year-old na lolo na incapable na, putang ina niyan, hindi nila kayang tapatan yung kanyang achievements kaya itinapon na lang siya. Hindi nga nila kayang tapatan, lalong hindi nila kayang lagpasan. Oo, sabi ko nga sa inyo, if kung meron man bagay na talagang lamang na lamang itong administrasyon sa administrasyon ni Pangulong Duterte, alam niyo kung ano 'yun? Kung ano yung kinalamang niya? Oo, na yung inayos ni Pangulong Duterte sa 6 na taon, 3 taon lang sinira na nila. At mas lalong ginawa nilang tamad ng mga tao, palaasa. Oo, tambay. Sabi ko nga sa inyo, si Cayetano humihingi ng 10,000 10K ayuda para sa lahat ng bawat pamilyang Pilipino. Putang ina. Pinagtatawanan niyo siya, di ba? Kaya o hindi? Kaya, kasi hiningi niya yun sa Malacanang eh. Hiningi niya yung 10,000 ayuda para sa bawat pamilyang Pilipino. Dinecline yun ng gobyerno ni Bongbong. Sabi ni Bongbong, walang pera ang Pilipinas. Putang ina, walang pera Pilipinas, biglang ang daming ayuda ngayon pinamimigay. Yung kalokohan ng walang iya. So speaking of fake news, yung pagpapakalat ng fake news mga bossing, tingnan ninyo kung sino talaga ang totoong fake news. Tingnan nyo sino talaga ang totoong fake news kasi nung nakaraan mga bossing, umugong mga boss, etong issue na si Pangulong Duterte daw ay nag-seek or sought asylum sa China. Oo nanghingi daw ng asylum sa China kasi hindi daw pinagbigyan. Sabi ko naman sa inyo, wala pong ganun ng China. Wala pong asylum ang China. Wala po silang ganung programa. Oo, so napaka-imposible po noon. At saka when you file an asylum, 3 araw lang nawala si Pangulong Duterte. Nagpunta pa sa Hong Kong, kasama pa namin. Yung 2 araw na nasa Hong Kong si Pangulo, nakikita at nakakasama pa namin siya. Saan ka naman? Saan doon sa kanyang 3 araw na pagkawala na nakapunta siya ng China at nag-file ng ICC, nag-file ng asylum. Nag-request ng asylum. Putang ina niyan. Matatawa ka talaga eh. Pag nag-request ka ng asylum, ano yan? Parang sari-sari store? Pabili ng champion. Meron ka kagad makukuha. Pag bayad mo, may makukuha ka, ganon. O kaya pa-Gcash nga. O makukuha mo kagad yung Gcash. Meron bang ganon? Pag nag-file ka ng asylum, putang ina, unang-una sa lahat, kukumpletuhin mo lahat ng mga dokumento mo. As in, lahat ng dokumento mo. Lahat ng reason mo, bakit ka nagfa-file ng asylum.
Kailangan kumpleto yan. Papeles, proof, text messages, CCTV footage, lahat. Kailangan kumpleto yan. Ipapasa mo yan doon. Sasabihin mo, delikado po ako sa Pilipinas. Meron pong gustong pumatay sa akin doon sa sindikato. Ito po ang mga katibayan. Ako po ay nag-a-apply ng asylum dito sa bansa ninyo. So ang gagawin ng asylum nung consul, tatanggapin yon, i-review. 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, 2 buwan, tapos sasabihin nila approve or disapprove. Ganon yun. Hindi yun yung parang ito po yung mga dokumento akin na patingin, timbangin natin, kulang sa timbang, umuwi ka. Hindi yan po. Hindi po yung ganon. Hindi yan junk shop. Tangin na tong mga loyalistain na to eh. Dati 2 tae, ngayon loyalistain na ang mga namamayani ngayon. Sabi ko nga sa inyo eh. Hearing tayo ng hearing ng fake news. Ito mismo, media, fake news oh. Sasabihin lang nila na ayon sa aming pinagkakatiwalaang source. Anak ng tinapay, sinong source yan? Baka source ng shabu yan ha. Oh, pakinggan ninyo itong fake news na ito. Ganito sila gumawa ng fake news. Sabi ko nga sa inyo, tanga lang ang maniniwala sa ganito. Magpa-file ka ng asylum. 3 araw rejected na o 1 araw rejected. Ano yun? Pag-aaralan yun. Putay na titingnan kung totoo o hindi. Kasi under United Nations, kung member ka ng United Nations, kapag may nag-seek sa'yo ng asylum, putang na kailangan mong i-accommodate. At habang yung papel mo ay nandoon at dinidesisyonan, hindi ka nila pwedeng iuwi. Kung halimbawa, 5 years bago matapos. Yung yung asylum mo. 5 years ka nila hindi pa pwedeng galawin. Oo, pwede ka lang nilang galawin at pauwiin o deport kapag ka dinignay na yung asylum request mo. Ganon po yun. Pinagsasabi nitong mga bobo na to. Tangin na kayo, yung mga pangit na mga vlogger ni Bongbong ha. Ang lalaki na ng mga bibig nyo. Mga mukha pa kayong mga mababantot ha. Hindi nyo ayusin yung mga sarili nyo. Ang lalagkit ninyo. Sinabi maglalaro sa arawan eh. Ako kahit ganito kaitim, utangin na ninyo ang ang lotion ko, Aveeno ha. Mga walang hiya kayo ha. Ayan. Kaya ito ngayon, pakinggan ninyo itong itong fake news na to at isampal nyo sa mukha ng mga mahilig na sabihin na tayong mga vlogger ang fake news. Ako talaga. Fake news ako. Wala kayong matinong makukuha sa akin. Wala po akong basihan. Ito po ako'y nagre-react lamang. Kung ayaw nyo pakinggan, bahala kayo sa buhay nyo. Oh, ito, pakinggan nyo. At iharap sa International Criminal Court, sinubukan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-apply ng asylum sa China pero tinanggihan siya. Ayon po yan sa isang mapagkakatiwalaang source. Noong Enero pa lang, pinaghahandaan na raw ang plano para sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon ito sa mapagkakatiwalaang source na nakakaalam tungkol sa tinaguriang Oplan Tugis. Ang inang GMA to. Alam mo, Maris Umali, kaya ka pinapakyu eh. Sa dahig eh. Putang ina ka eh. Apakapangit mo na. Ang pangit parang ugali mo eh. Yan sinasabi ko sa iyo eh. Kaya kayo kinukupal eh. Kaya kayong mga media, kapag dumadaan kayo, lagi kayo sinisigawan, bias yan. Ang ina nyo kasi puros kayo kapikian. Galit na galit kayo sa mga vlogger, pero putang ina nyo, yung mga ibinabalita nyo, puro katarantaduhan, mga mata pobre pa kayo, wala naman kayong mga boses. Hindi nyo naman kaya magpahayag ng sarili nyo dahil mga papit kayo ng mga amo ninyo. Tangina nyo, umalis na kayo sa serbisyo, tapos mag-vlog na din kayo para lahat ng gusto nyo sabihin, masabi nyo, magmurahan tayo dito para hindi kayo naiinggit. Kasi kayong mga media, mga aso lang kayo. Mga aso kayo ng mga amo ninyo na may mga personal na agenda at may mga personal na kontrata dito sa mga matataas na tao sa gobyerno. Okay, kayong mga media kayo, wala kayong boses. Tagabasa lang kayo ng teleprompter. Tagapaghatid lang kayo ng balita. Utangin na, walang mahirap sa trabaho nyo. Di naman kayo gumagawa ng binabalita nyo. Kaya wag kayong magmayabang. Puros naman kayo kapikian. Ayon sa aming source. Pag tinanong, sino yung source? Hindi pwedeng sabihin, source nga eh. Tapos ayan, ito mismo, China mismo ha, gobyerno ng China mismo.
walang natatanggap na asylum application mula kay Duterte. O ano ngayon? Sino paniniwala natin? Yung pinagkakatiwala ang source? O ito mismong bansang sinasabi ninyong inapply ng asylum? Ina ninyong bubobo nyo? 我愿特别指出，杜特尔特先生赴香港系私人度假行程，中方从未收到所谓杜特尔特前总统及其家人向中国政府寻求庇护的申请。对于某些无中生有或别有用心的所谓知情人士透露，希望媒体朋友们认真甄别。 Ayan, no? I hope that our media friends will carefully make their own judgments and not take any truths from what they are saying. Oh, kayo daw mga media, wag daw kayong mga fake news. Ayon po yan sa isang mapagkakatiwalaang source. Oh, you know, source. Mapagkakatiwalaang source. Source. Tangina nyo, puros kayo mga kababuyan. Puros kayo mga kalokohan. Mga fake news naman pala kayo. Mga hinayo pa kayo, pinagkakatiwala ang source, yung mismong source. Nagtanggi na, walang ganun. Tangina talaga tong mga to. Parang yan, yung ano din ninyo, red notice, red notice. Puta, wala palang red notice. Puta, inang yan, hindi naman pala red notice yung ano, yung Interpol ano na yun. Diyos ko po, kayo kalokohan. Kaya huwag kayong basta-basta maniniwala sa aming mga fake news. Ha? Fake news sila, ako din, fake news din. Huwag kayong basta maniniwala rito. Again, disclaimer, ito pong channel na ito ay for entertainment purposes only. Tayo ay nandito magkwentuhan lang. Wala pong katotohanan. Lahat ng sinasabi natin dito, lahat ng binitawan nating salita ay kathang-isip lamang. At hindi pa po napapatunayan ng siyensya. Maraming salamat po sa inyong panunood. Mabuhay po kayo. God bless us all and God bless the Philippines. You are all amazing. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa napakadaldal. Ngunit walang kwentang fake news peddler, fake news purveyor na si Boss Dada TV. Mabuhay kayo. You are all amazing. See you again sa susunod na vlog. Maraming salamat po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming